ka nahirapan magbuko. Siya lang talaga, hindi ko siya inassist. Siya lang mismo. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa answered prayer doon sa anak namin, sa pagpupo niya. So, to God be all the glory. Amen. God bless you, mga kapatid. Meron pa po bang gusto magpatuto, mga kapatid? Or handog awit si Sister Abraham na din Joel na po? Ayan, hallelujah. Ako'y nagpapasalamat lang sa Panginoon, mga kapatid, kasi noong pong Miyerkules, prayer meeting ko, napauwi na po kami. Sabi nito, mauna na ako. Si Ortiz, dyan na lang sa inyo. Ayun, saka sige. Tapos, pagdating naman doon sa bahay, nagtaka na lang din ako. Wala man dito yung motor. Wala siguro. Kinabukasan, may chat. Sabi, sorry pa kasi hindi ako nakauwi. Kasi yung kaibigan ko tumawag. Imbitahan ako. Hindi na ako paalam. Pero uuwi na rin ko maya-maya. Ayun. Nung umabot ng hapon, hanggang Biyernes na. Wala pa rin siya nakauwi. Kaya medyo nag-panic ako ng konti. Kasi hindi pa nangyari yun. Hindi pa ginagawa yung ganun eh. Palag. Kaya nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sana Panginoon, wala namang nangyari masama sa anak namin, Panginoon. Mas mabuti pa, Panginoon, kung baka doon yun sa girlfriend niya, doon na lang yun nakatulog. Huwag lang po may ibang mangyari. At ipapatuto ko sa Panginoon pa dininig mo yung prayer ko, Panginoon. Kaya sa umaga ito, mga kapatid, yun yung pinasalamatan ko sa Panginoon kasi ayun, nung Biyernes na ng hapon, nag-chat na siya na nandun nga lang daw pala siya. Wala nga daw signal doon. Hindi ko pa alam pa itong mga detalye nun. Kaya nagpasalamat na ako sa Panginoon. Kaya pinatuto ko sa oras na ito na kasi sobra na kami sa totoo lang. Sobra kami takot. Si mama niya umiyak na. Wala nang ganang kumain. Kaya ang sabi ko, Lord, ipapatuto ko kung ligtas yung anak namin makauwi pa. Kaya umagang ito, pinasalamatan yung Panginoon kasi sinagot niya yung prayer namin. Pinupuri ko, pinasalamatan ng Panginoon, ang kapurihan para sa Kanya at ang kalwalhatian para sa ating Panginoon Kristo lamang. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Mayroon pa po ba gustong magpatuto, mga kapatid, or handog awit po sa ating Panginoon? Kung wala naman na po, maging ako man, mga kapatid, nais kong magpasalamat sa ating Panginoon, maging sa kalakasang pisikal na patuloy niya pinagkalob sa araw-araw, maging sa pamilya ko, at maging kay Abi. Salamat sa Panginoon dahil pinagkaloban siya ng talino ng Panginoon. Kahapon, ano niya, recognition, nagkaroon siya ng honor. Salamat sa Panginoon dahil pinagkalob sa amin itong anak namin, at salamat sa talino na pinagkalob niya. At salamat din sa mga kapatid, maging sa pamilya ko, maging sa binan ko kay Mama Maria. Salamat sa lakas na patuloy na pinagkalob ng Panginoon sa kanya. At maging kahit namin sa mga kapatid, kulang sa pinansyal, maging ang buhay namin ay, alam ko naman na hindi kami pabayaan ng Panginoon. At nandiyan siya, lagi araw-araw na nagpo-provide, nagbibigay ng pinansyal para magamit namin sa araw-araw, mga kapatid. Yun lang po ang mga kapatid, at salamat din sa mga kapatid na nagpatuto o naghandog awit sa ating Panginoon. Salamat. At may balik po sa Panginoon ng kapurihan, mga kapatid. May balik na po kayo sa pastor ng pagkatao. Praise God. Amen.
Pwede ba tayong umawit muna? Awitin natin yung pupurihin namin ang iyong pangalan. Pasasalamat. Bago tayo magbasa ng talata. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Basahin muna natin sa Matthew chapter 19 verse 6. Sabi po dito, wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Praise God. Isa pa, basahin ko rin yung quotation. Sabi niya dito, in a few days, if God willing, will understand the correctness of marriage and divorce. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan ngayon, Panginoon, as we approach your word, Panginoon. Nawa ang iyong salita ay maging malinaw sa amin ngayong umaga, Panginoon. At Lord, malutin mo kami ng iba na dugo, Panginoon, maging marapat sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng golden nuggets, ng revelation sa bawat isa, Panginoon. Upang maintindihan namin itong tatalakayin namin, Panginoon, the correctness of marriage and divorce, Panginoon. At kung paano nga ito tinalakay namin sa hirap, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli, nangat namin mga kapatid namin na papunta pa, Panginoon, dito. Ikaw magpala, Panginoon. Ikaw magdala sa kanila sa lugar na ito, Panginoon. Hawiin lahat ng hadlang, Panginoon, upang sila'y makadalo, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Maka po tayo, mga kapatid. So, nirecord po natin para mabalikan ng mga wala. So, napaka-importante po nito. Madadaanan din natin itong this scripture is fulfilled, no? Nandun na tayo kung lang magkamali sa yung isang this day na yon. This is scripture is fulfilled, parang exhortation lang yun, natapos na tayo doon, nilampasan natin at yung sumunod. So, yung mga susunod na tatalakayin natin, madadaanan din natin yung pamphlet ng marriage and divorce. So, kung nabasa natin, mas maganda. At ito po ay para lang doon sa mga tupang binigay ng Diyos sa akin, sa atin, no? Sa mga nag-home church lang dito. Praise God, no, sa kumikilala na ako yung pastor nila. Para ito doon sa mga tao na yun. No? Hindi ito para sa lahat, praise God. At sabi nga dito sa isang talata, kung babasahin natin, sabi niya sa Malakay 2:13, no? Medyo mahaba-haba ito, pagtiisan natin mga kapatid.
And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regarded not the offering anymore. No? Kung pansinin niyo mga kapatid, sabi nga, may basahin na lang natin sa Tagalog. No? Or receive it with goodwill at your hand. Yet ye say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of the youth, against whom thou hast dealt treacherously. Yet is she thy companion and the wife of thy covenant? And this have ye done again. 50 na yan. And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. Sa 16, for the Lord, the God of Israel, said that He hated putting away. Ayaw po ng Diyos nung paghihiwalay. For one covereth violence with his garment, said the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit that ye deal not treacherously. Basahin natin sa Tagalog, no? At ito'y muli ninyong ginagawa. Inyong tinatakpan ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng tangis, at ng buntong hininga, na anupat hindi na niya nililingap ang handog na tinatanggap ang handog ni tinatanggap man sa inyong kamay na may lugod. No? Kahit na umiyak sila, may pagtangis, may pagluha, praise God. Pero yung handog na nasa kamay nila ay hindi nga tinatanggap ng Diyos. No? Bakit? Sabi niya nga dito sa Tagalog, gayon may inyong sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan, na ginawan mo ng paglililo. Bagaman siya'y iyong kasama at siyang asawa ng iyong tipan, sa 15, at di baga siya'y gumawa ng isa bagaman siya'y may labis na spirito. At bakit isa? Kaniyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kaniyang kabataan. No? Kasi dito sa panahon na to mga kapatid ay puro hiwalayan. No? Yung mga asawa nila, mga kapatid ay hinihiwan nila. Hallelujah. Kaya sabi nga kahit na tumangis pa, may pagtangis, may pagluha, pero yung handog na nasa kanilang kamay hindi matanggap ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ay naging saksi sa kanilang tipan. Pero sabi nga ay nilililo nila, sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. No? Kaya ayaw, simulat sa pool, ayaw ng Diyos ng paghihiwalay. Tingnan pa natin, no? Isa pang talata, 3 talata ito. Dito naman sa Matthew. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Sabi niya sa 6. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Nung tinalakay ito ni Brother Branham, itong marriage and divorce mga kapatid, tinalakay niya ito para mag-extend ng grace. Pero pag binasa mo yung marriage and divorce kasi, mabibigat yung pananalita. No? Kaya ngayon tatalakayin natin ito, hindi po ito to condemn anybody, but to extend grace para sa mga maapektuhan. No? Praise God. Kaya pagka nakarinig kayo ng medyo mabigat na pananalita, ay ibulsa nyo lang kung hindi nyo kayang tanggapin. No? Pero yun talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya pa dito, they say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away?
he said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Kaya sabi nga, bakit pinahintulot ni Moises yung pagsulat ng writing of divorcement? Para paghiwalay, sabi nga, hiwalayan yung asawa. Kaya sabi nga ng Panginoon, hindi ito ay pinahintulot. Bakit? Dahil sa katigasan ng puso ng mga ama nila. Pero hindi ito commandment ng Diyos. Bakit sabi niya? But from the beginning, it was not so. At sa 19, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except be for fornication, and shall marry another, committed adultery. Sabi niya, kung sino mang ang hiwalayan niya yung asawa niya, maliban sa maruming pamumuhay, at mag-asawa ulit ng iba, ay nangangalon niya. O nangangalon niya, no? And whoso married her which is put away do commit adultery. Pati yung magpapakasal doon sa babae, mga kapatid, no, na hiniwalay ng asawa ng lalaki, ay pagkakasala din. Sabi niya sa Tagalog, at nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya ay tinutukso nila at kanilang sinasabi, na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya ay sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niyan na lalaki at babae. Sa 15, at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa 7, sinabi nila sa kanya, bakit nga pinag-utos ni Moises na magbigay ng kautusan ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Sabi niya sa 9, at sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban sa kung sa pakikiapid. O, pakikiapid pala yun. Yung maruming pamumuhay, fornication. No? At mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala sa pangangalo niya. Diba? Eh sabi ng Biblia, pagka hiniwalayan ko yung asawa ko, nag-asawa ako ng iba, nangangalo niya ako. At yung asawa ko, pagka nagkaasawa ng iba, nangangalo niya siya. So sabi niya pa sa isang talata, 1 Corinthians 7:12. But to the rest, I, not the Lord. No? Dito si Pablo ay, kung paano si Moises ay pinahintulutan ng Diyos ba kapatid, hindi perfect will ng Diyos na magkaroon ng writing of divorcement. Pero dahil sa katigasan ng puso, sabi ng Biblia, katigasan ng puso ng mga tao, ng mga Israelita, ay pinahintulutan ng Diyos si Moises na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngayon, pagdating dito, itong si Pablo ay nagsasalita, sabi niya, rest I speak, not the Lord. Ito ay si Pablo. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, kung asawa mo, unbeliever, let him not put her away. Kunwari, ang asawa ko ay unbeliever, praise God, at okay naman yung pagsasama namin. Sabi niya nga dito, at gusto niya, sabi nga ay, huwag ko siyang hiwalayan. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. Ganun din, vice versa. Kung yung babae naman yung believer, praise God, pag din hiwalayin yung unbeliever. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Elsewhere your children unclean, but now are they holy.
But if the unbelieving depart, yung unbeliever, iniwan ka, di ba? Hindi ka naman nakikipaghiwalay. Iniwan ka o hiniwalayan ka. Let him depart. A brother or sister is not under bondage in such cases. Oh, but God hath called us to peace. So, sino nagsasalita dito? Si Pablo. Oh, si Pablo. Sabi niya dito sa Tagalog, datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi. So, dito kung paanong si, di ba, si Moises bilang lingkod ng Diyos, ay pinahintulutan ng Diyos. Dito naman si Pablo, ganito rin. Hindi ang Panginoon, sabi niya. Kaya malinaw dito na ito ay si Pablo at hindi ang Panginoon. No? Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, ay kung kalooban niyang makipaghiwalay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan wag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Dating sa 17, gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay. Mamaya lilinawin pa natin yan, no? May kadugtong pa yan kasi. Kung hindi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. No? Praise God. So yan yung mga talata. Ngayon tingnan natin yung sinasabi ng mensahe. Ngayon, sabi nga, tinanong si Brother Branham. Sabi nga dito sa question and answer 640823M. Now, I want you to notice this. Question. Can a man marry a woman and be divorced by her and then marry another? And if both of them marry another, are they both committing adultery? Now, my friend, sabi niya, I don't want to hurt your feeling, but that's the truth. Jesus said, whosoever marries her that is put away commits adultery. See, I just don't want to say it, but it's the truth. Oh, praise God. Pag sinabi nating adultery, mga kapatid, ito yung kasal ka, tapos nakipag-asawa ka sa iba. Adultery yun. Pag sinabing fornication, ginagawa nyo yung ginagawa ng mag-asawa na hindi kayo kasal. Oh, praise God. Sabi nga sa Tagalog, di ba? Maaari bang pakasalan ng isang lalaki ang isang babae at diborsyoin siya nito at pagkatapos ay magpakasal sa iba? At kung pareho silang magpakasal sa iba, pareho ba silang nangangalunya? Sagot ni Brother Branham, sagot ni Kristo, sabi niya, oo. Ba, pareho kayong may asawa, nag-asawa ako, naghiwalay kami, diba? Praise God, pagkatapos nag-asawa ulit ako, at yung napangasawa ko galing din sa hiwalayan. Sabi ni Brother Branham, sabi ng Panginoong Yesus, guilty kami sa adultery. Tingnan pa natin yung mga quotation. Oh. Sabi niya, Brother Branham, would the Lord permit you to instruct us on the marriage and divorce question at this time? So ito, gustong alamin ng mga tao. Question, di ba? So ito, binasa na natin. Can a man marry a woman and be divorced by her and then marry another? If both of them marry another, are they both committing adultery? You mentioned it would tie into serpent seed. Kaya dito, kinukonek niya ito sa serpent seed. Kung nabasa niyo ba yung marriage and divorce? Kung nabasa niyo mga kapatid, maintindihan niyo. Di ba? Yung babaeng wala sa posisyon, ay napaka grabe. Di ba? Pero pagka nasa posisyon, oh, so kung pagtiisan nyo, kung nabasa nyo yung marriage and divorce, alam nyo yung tumbok natin. No? Gusto ko lang makita natin yung bigat ng pagkakamali natin. Kasi pag hindi natin nakita, hindi tayo makapagsisi ng tama. Diba? Praise God. Kaya sabi ko nga, sa atin, diba, dinidiscourage ko yung magbo-boyfriend, girlfriend.
Bakit? Kasi ang tumbok niyan ay fornication. Galing ako doon eh. Di ba? Praise God. Kaya nga pagka girlfriend and boyfriend, ang tumbok niyan dapat mag-aasawa kayo. Praise God. Pagka nagsasama ang isang tao, ang dalawang tao pala, nagsasama yung dalawang tao at hindi kasal, fornication yon, live-in. Diba? At sabi ng Biblia, walang fornicator na papasok sa langit. Kahit na bautismohan ka pa, kahit na sabihin mong message believer ka, anong kailangan doon, Brad? Kailangan mong makasal. Yun lang ang solusyon doon. Makasal. Kasi kung totoong nagsisisi ka, itutuwid mo yung pagkakamali mo, magpapakasal ka. Parang yung sa magnanakaw, sabi ng Biblia, nagnakaw ka, kailangan mong ibalik makapitong beses yan. Diba? Hindi yung pagsasabihin na ninakawan mo konsensya na, Brad, talagang gipit eh. Ibalik mo yung ninakaw mo kung talagang nagsisisi ka. Diba? So makita natin, pagtiisan lang natin. Praise God. Gusto ko lang makita natin ng mainam, no? Sabi niya dito, isa pang quotation. Question and answer din, paragraph 200. Now, here is one of the most treacherous question. Diba? Ito yung isa sa mga tricky na question eh. That we have in these bunches. And it's the most question in the world today. Sa panahon ni Brother Branham, yan yung pinakasabi nga isa sa mga tanong. Panahon ng Panginoong Hesus, ganun din. Diba? Now, hear me and I have a reason for this. If I really brought to this church and on this tape, ito ay 1964. Prenis niya Marriage and Divorce, 1965. Sabi niya dito, kung ituturo niya ito, mga kapatid, sabi niya, the correct thing about marriage and divorce, it would break up every churches in the country if they listen to it. Diba? So, mabibiyak yung mga churches. Kaya saan niya ito sinare? Sa church niya mismo. Diba? Praise God. Kaya makita natin, tanda natin, yung marriage and divorce, mga kapatid, hindi pinag-uusapan dyan yung qualification pa lang, hindi dyan pinag-uusapan yung qualification ng pastor. No? Kasi makita natin sa dulo, mayroong biyaya ang Diyos, pero hindi ibig sabihin na, hindi ako naniniwala na ibig sabihin ay qualified na. No? Kasi yung babae sa balon, mga kapatid, di ba? Sabi ng Panginoong Hesus, yung babae sa balon, 5 yung kinasama niya, live-in, sabi natin gano'n. Pero yung talata, sabi ng Panginoong Hesus, tawagin mo yung asawa mo. Kaya sabi niya, wala akong asawa. Bakit? Totoo yun, kasi hindi siya kasal. Pero nagsasama sila. No? Kaya nga, ang basihan ng pagkakasal, mga kapatid, ay yung sumpaan nyo, sabi ni Brother Branham. Kaya nga sabi niya, mag-iingat ka na magsumpa ka. Praise God. Natatanungin mo, will you marry me? At pag sumagot yung babae, yes, at hindi kayo nagpakasal, sabi nga, iba yung pinakasalan mo, adultery yun. Praise God. No? Kaya nga hindi dapat na minamadali yan, kasi sabi niya, ipag-pray ng mainam. No? Praise God. So, ganyan katindi yung marriage and divorce pagka pinangaral natin. No? Kaya sabi niya nga, ay yung mga churches, ay it will break up every churches in the country. No? So, balik tayo sa tanong. No? So, yan, dalawa, nagpakasal. Na, pagkatapos, naghiwalay. Nung maghiwalay, yung lalaki, nag-asawa. Yan yung second wife niya. Yung babae, siyempre, nag-asawa din. Second husband niya. Ngayon, sabi niya dito, ang tanong, ba? Now, I want you to notice this question. Can a man marry a woman and be divorced by her and then marry another? And if both of them marry another, are they both committing adultery? Ang tanong, yung dalawa ba na yan nagko-commit ng adultery? Ba? So, nakita natin sa sagot, sabi ng Panginoong Hesus, ano sabi niya? Jesus said, whosoever marries her that is put away commits adultery. Diba? Itong babae at itong lalaki, mga kapatid, praise God. Tignan natin ang sabi, divorced woman siya. Ang sabi ng mensahe, she has got a living husband. Mamaya titignan natin yung mga quotation. So no man can marry her. Kita ba? Ayun. Diba?
At yung first husband, sabi nga, ito yung first husband niya. Sabi kasi ng 1 Corinthians 7:39, the wife, yung babae, is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. Ang babae, sabi nga, nakatipan niyan sa lalaki niyang asawa. Pag namatay yung lalaki, bago lang siya pwedeng mag-asawa ng iba. At hindi pwedeng lahat. Sino lang daw? Only in the Lord. Believer din dapat ang mapangasawa niya. Hindi unbeliever. Okay, sabi niya dito, her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty. Malaya siyang mag-asawa ng kung sino. Pero sabi dun sa dulo, only in the Lord. Kaya pagka kinasal kayo mga kapatid, mapuputol lang yan sa kamatayan. Diba? Kaya sabi nga, tanong nga paano ko malaman kung tama yung pinakasalan ko, kung tamang tao? Tignan mo yung marriage certificate. Kasi sabi nga, yun yung may vow ka eh. Diba? Praise God. Kaya makita natin, tingnan pa natin. Ano daw? They both committing adultery. Diba? Praise God. Ngayon, itong napangasawa ng first husband, galing din sa divorce. Naghiwalay din. Diba? Separated. Kaya sila, they both committing adultery din. Oh, kaya nga sabi ko nga, nung unang hindi ko pa to naintindihan masyado, ang lagi kong payo doon sa nagtatanong sa akin, manatili ka na lang single kasi yun yung pinaka-safe. Diba? Pwede ba akong mag-asawa, Brad? Ganito ang nangyayari. Diba? Sabi ko nga, manatili ka na lang single muna. Kasi yun yung pinaka-safe eh. Diba? Praise God. Pero makita natin mamaya, merong exemption. Diba? Tingnan pa natin. Oh. Sabi niya dito sa, ito, binabasa ni Brother Branham yung Matthew 19, no? Sabi niya dito, but I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving the cause of fornication. Ang binigay na exemption lang ng Biblia, mga kapatid, kung yung babae ay guilty sa fornication. Sabi niya, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication. Yan lang yung grounds na pupwede na pinapayagan, mga kapatid. And shall marry another, commit adultery. And also marrieth her which is put away, do commit adultery. Praise God. Oh, pero sabi ko nga, kasi mahirap, no? Mahirap nga kasi magpayo eh. Oh, so sabi niya sa quotation, di ba? She has got a living husband, so no man can marry her. Yung babae. Pag yung babae ay humiwalay sa lalaki o hiniwalay ng lalaki, hanggat nabubuhay yung lalaki, nakatipan niya, hindi siya pwedeng mag-asawa. Diba? Care what she does or what she is, she's got a living husband. Ang context nito, ito yung mga guilty sa fornication. Yung babae nag-fornication o nakipagrelasyon sa ibang diba? Tapos hiniwalay ng lalaki dahil nakipagrelasyon. Yung babae na yon na hiniwalay ng lalaki dahil sa fornication, dahil sa maruming pamumuhay, mga kapatid, hindi pwedeng mag-asawa yung babae na yon. Dapat single lang yon. But it's not for him. Pero sabi niya dito, sabi ni Brother Branham, but it's not for him. Pero pagdating sa lalaki, iba. Sabi niya, causes her, not him. Get it? You have to make the word run in continuity. Mamaya, papaliwanag pa natin ng mas malinaw. See, nothing saying he couldn't. Pero sa lalaki, sabi ni Brother Branham, walang sinasabi na hindi. Ano yung pinag-uusapan natin? Yung lalaki, yung babae na nagkaroon ng sexual intimacy sa iba. Yung mawalay siya, yung babae, hindi pwede, sabi ng Biblia, mag-asawa. Pero sabi ni Brother Branham dito,
Pagdating sa lalaki, ibang case yun. Not him, no? See, nothing saying he couldn't, but she can. See, causes her, not him. That's exactly what the Bible says. Causes her. It is not stated against him to remarry, but her. Why? Christ in the type, no? Hindi ko na kailangan ipaliwanag mga kapatid kasi self-explanatory naman eh. Diba? So titignan natin mga kapatid, no? Sabi nga, she has got a living husband, so no man can marry her. Pagdating dito, sabi niya, it's not for him, cause her, not him. No? So ito, sabi nga yung babae ay guilty sa fornication. Pero except sa fornication, hindi mo pwedeng hiwalayan. Diba? Praise God. Kaya nga nung nung binabasa ko to, lagi ko lang sinasabi sa nagtatanong sa akin mga kapatid. Walang imposible sa Diyos eh. No? Kasi kahit nahiwalay mo, wala namang maayos na buhay. Ang gamot dyan ay forgiveness. Kung magsisisi yung babae, anang niya. Ang gamot dyan, forgiveness. Yun lang yun. Diba? Hindi yung pagka, hiwalayin mo kagad, diba? Kasi pagdating dito, lugi yung, diba? Kahit na, kasi ang hirap minsan eh. Praise God, tingnan pa natin. Pagdating sa lalaki, sabi niya, no? Sa paragraph 228, notice, it is stated that he cannot remarry. Yung lalaki, only a virgin. He can remarry. Kadugtong to. He can remarry again if it's a virgin, but he can't marry somebody else's wife. No, indeed. Sino ito? Ang case nila ay guilty sa fornication o sa sexual immorality yung babae. Yung babae, hindi pwedeng mag-asawa. Yung lalaki, sabi niya dito, pwede. Pero dapat, hindi asawa ng iba. Diba? Praise God. No, indeed. And if he does marry a divorced woman, he is living in adultery. I don't care who he is. Kaya pagka nag-asawa ka, praise God, ng divorced woman, kahit nanangalon niya pa yung asawa mong babae, diba? Ano yun? Adultery yun. Praise God. The Bible said, whosoever marrieth her, that is put away, liveth in adultery. There you are. Not no divorces. Pansinin niyo yung sinasabi niya. Not no divorces. Mamaya, titignan pa natin. Sabi niya, it is stated that he cannot remarry, only a virgin. He can remarry. He can. And if he does marry a divorced woman, he is living in adultery. Ang problema, divorced woman yung asawa ng isa eh. Kaya talagang adultery sila. So tingnan pa natin. Ano daw? They both committing adultery. So tingnan pa natin, So nabasa na natin ito, Lampasan natin. Pagdating dito sa Corinthians, 1 Corinthians 7:10. And unto the married I command, yet not I, but the Lord. Dito naman sabi niya, ito ang nagsasabi, Diyos. Let not the wife depart from her husband. Yung babae, huwag mong hiwalayan yung asawa mo. But if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. Dalawa lang yan, mga kapatid. Pagka hiniwalayan mo, di ba? Babae, humiwalay ka sa lalaki. O sabihin natin, di kayo magkaintindihan. Nagpalamig muna kayo. Ang purpose niyan, sabi niya, pagka naghiwalay ka, dapat huwag kang mag-aasawa. Pangalawa, kung hindi naman, di ba, ma-reconcile kayo. Kaya dalawa lang yan. Di ba? Kaya walang remarriage. And let not the husband put away his wife. At yun din ang sabi sa lalaki, huwag naman lalaki, huwag niyong hiwalayin yung inyong asawang babae. But to the rest, I speak, not the Lord. Pagdating dito sa baba. If any brother hath a wife that believeth not, so ito, yan ang perfect will ng Diyos. Kasi Diyos ang nagsasalita dyan eh.
Diba? Pagdating dito, kung paanong si Moises ay binigyan ng Diyos ng permissive will. Ano yun? Yung writing of divorcement. Si Pablo ay nagsasalita dito kagaya ni Moises. No? Sabi niya, ako ito, hindi ang Diyos. If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. May datapwat sa mga may asawa ay aking pinag-uutos, ngunit hindi ako, sabi niya sa 10, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa. Okay, malinaw mga kapatid, hindi pwede yung remarriage. Huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa 12, tatapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niya makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niya makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. No? Kasi minsan ginagamit yung mga quotation, yung mga talata para sa gusto nila. No? Yun ang mahirap. Praise God. So, tingnan natin. No? Sabi niya, sa mga may asawa, diba? Ito ang inuutos ng Panginoon. Sabi niya, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. So kung ikaw yung babae, huwag kang makipaghiwalay sa asawa mo. Diba? Pagdating po sa atin, kung hindi ako magkamali, ang countries na walang divorce ay Vatican na lang at Philippines. Lahat ata meron na eh. Diba? Praise God. Kaya sabi niya sa babae, ito ang utos ng Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa, di ba? Yung tatlo na yan, divorce, legal separation, annulment, isa lang yan ang ibig sabihin, hiwalay. Di ba? Sa batas, pwedeng annulment, pwedeng legal separation. Pero wala pa tayong divorce, ayun ko kung pinapasa na nila yan eh. Di ba? Bakit? Kasi yung mga nakaupo doon sa sa Senate, mga divorsyado siguro yun eh. Diba? Kaya maglalagay sila ng batas na papabor sa kanila. Praise God. No? Pero hindi yan applicable sa Kristiyano. Praise God. Kaya sabi niya, ngunit kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa. Diba? Remain unmarried, single, hindi pwedeng remarriage. Praise God. O kaya muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag din namang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa lalaki naman, di ba, ganun din ang command. Wala ding divorce. Walang separation. Walang annulment. Oh. Kaya pag nag-asawa tayo, ano yan, panghabang buhay. Hindi yan yung pagkagusto lang natin, di ba? Kaya sabi nga, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Diba? Ano yung divorce na yan, legal separation, yan ay puro paghihiwalay. Kaya hindi dapat pinapractice yan ng Kristiyano. Praise God. Oh, kaya nga sabi ko nga wala namang imposible sa Diyos. Kahit gaano kasalbahe yung asawa mo, kahit gaano ka, sabi nga, hindi sumusunod yung asawa mo, diba? Kayang baguhin ng Diyos yun eh. Diba? Kayang baguhin ng Diyos yun, mga kapatid. Si Pablo nga, mamamatay tao eh. Hindi ka pa nga pinapatay ng asawa mo eh. Diba? Pero siyempre, maging wise ka rin. Praise God. So, kung aabot sa ganon, kung aabot sa ganon, mag-iisip ka. Praise God. O kaya makita natin, sabi niya pa, pagdating sa Matthew 19, 7-8, and Mark 10, 4-5. Sabi niya, Jesus explains that Moses permitted rather than commanded a certificate of divorce. So, yung certificate of divorce, yan ay, hindi yan, praise God, hindi yan perfect will ng Diyos. No? Praise God. Dahil sa katigasan ng puso ng mga Israelita. This provision allowed for divorce due to certain uncleanness, but it was not part of God's original plan for marriage.
Pinahintulot yan dati, kaya nga sabi ko mga kapatid, yung mga permissive will, lagi yung mayroong consequences. Lagi yung mayroong kaakibat mga kapatid na tawag dito. Kumbaga sa hindi kasi perfect will ng Diyos yan eh. No? Kaya sabi niya pa, tingnan natin yung context. The Pharisees tested Jesus by asking why Moses commanded a divorce paper to be written. Kaya kinorek ni Kristo. Sabi niya, Jesus clarified it was a permission or concession due to stubbornness, not a command. From the beginning, ang original na intent ng Diyos, from the beginning, God intended for a man and woman to become one flesh, not to be separated. May exception na binigay ang Panginoon. Jesus noted that divorce is generally forbidden except for reasons of sexual immorality or fornication. So makita natin, tingnan pa natin. Wherefore, they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. This verse is spoken by Jesus' emphasis that marriage create a permanent. It is a permanent one flesh union. Permanent yan, hindi yan na pang saglitan lang, no? Sabi niya, yung term na no more twain refers to the idea that the two individuals are no longer separate but are now one. God hath joined together, but it highlights that marriage is a divine institution, not just a human contract. No, kaya wag nating i-take lightly yung pag-aasawa. Hindi ito, praise God, makalupang bagay. Ito ay divine institution. Praise God. Sabi nga, let not man put asunder, a command that humans should not divide or divorce what God has united. This statement is part of Jesus' teaching on marriage and divorce, emphasizing a return to God's original intent. Ano yung tumbok niya? Bumalik tayo sa original. Diba? For marriage rather than the divorce laws of the time. Kasi madali lang mag-divorce eh. Diba? Nung panahon na yun eh. Kaya nga kung yung asawa mo wala sa ayos, lalo na kung may divorce ngayon, dito sa Pilipinas, yan yung pinakamadali. Wala yung asawa mo. Tapos na. Diba? Praise God. Pero makita natin, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. No? So under the Lord's command, walang divorce. Diba? Hindi pwedeng paghiwalayin ng tao yung pinagsama ng Diyos. Under the modern law, under sa Mosaic law, pwede. Diba? Yan yung God's perfect will. Ito naman yung permissive will. Praise God, no? Kasi sa panahon natin, mga kapatid, pwede yung legal separation, pwede yung annulment. No? Pagka na-approve ng korte, pwede kang ikasal ulit. Diba? Pero sa mata ng Diyos, pagka kinasal ka ulit, ano yun? Diba? Pangangalunya, adultery. Praise God. So tingnan natin, sabi ni Brother Branham, they are both married and they are committing adultery. Ngayon, sabi niya dito sa paragraph 2:6. Medyo maliit, no? Kung mapansin nyo, nandun sa panahon ni Kristo, sabi ni Kristo, ay pinayagan ng Diyos, sabi ni Kristo, yung pagsulat ng divorce sa panahon ni Moises, dahil si Moises yung propeta ng panahon na yun, mga kapatid, ay pinahintulot ng Diyos dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, Israelita. Pagdating kay Pablo, sabi niya naman doon sa ito ay ako at hindi ang Diyos, at nagbigay din siya ng permission. Ngayon, pagdating sa panahon natin, sabi niya dito, let me say this, not the Lord. Let me say it, if you are married at this time, di mo alam yung mensahe. Ba? Nagkanda gulo-gulo yung buhay mo. Galing ka sa hiwalaya, nag-asawa ka ulit. Natanggap mo yung mensahe. At sabi nga, kasi dito sa panahon na ito mga kapatid, dito sa Amerika kasi may divorce eh. Kaya sabi niya, nakailang asawa na, 2, 3. Praise God. At married ka at this time and you both are saved. At pagkatapos, sabi nga, pareho naman kayong believer and you're filled with the Holy Spirit and you love one another and you've got little children, nagkaanak na kayo. Remember, this is me. Sabi niya,
not the Lord. Go ahead and live together. Be happy. Because you couldn't live with your first wife or you wouldn't have married her. Kaya sabi niya, sa panahon natin, dahil sa misinterpreted theology, pinahintulutan niya, anong sabi niya? Sa church niya lang ito. Diba? Sinabi niya ito sa church niya lang. Kaya sabi niya doon, sinasabi ko ito dito sa mga naniniwala sa mensahe na to. Kung nakailang asawa na kayo, wala na tayong panahon para mag-ayos pa. Nabalikan niyo yung mga una niyong asawa dahil mauulit lang ulit yung adultery. At alam niya, sabi niya nga, at nakikita natin, malapit na dumating ang Panginoon. Kung naniniwala na kayo sa mensahe, praise God, manatili kayo, praise God, sa inyong sariling asawa ngayon. At turuan niyo yung inyong mga anak. At huwag niyo nang uulitin. At turuan niyo ang inyong mga anak na huwag gagawin yan. No? Sabi niya pa, tingnan pa natin. No? So, under the Lord's command, no? That's a perfect will. Ito yung permissive will. Lampasan na lang natin ito. No? Pagdating kasi sa atin, mga kapatid, may mga bansa na legally pwede na eh. Hindi na mag-divorce. So, nag-divorce sila, ay asawa nila, mga buhay pa, nag-asawa ulit sila. Sa mata ng batas, pwede yun. Diba? Pero yun ay permissive will. So, sa mata ng Diyos, ano yan? They are both committing adultery. Sa mata ng batas, lawful and legal marriage. Kasi sabi ng Luke 16:18, whosoever putteth away his wife and married another, committed adultery, and whosoever married her, that is put away from her husband, committed adultery. Oh. So ito yung statement niya. Ito ni Brother Branham. Lampasan na lang natin ito. Kasi pag sinabi natin if, mga kapatid, merong dito. The word if introduces a condition. Meaning something will happen only on the condition that something else occur. No? Praise God. So lampasan na natin yan. If you are married at this time and both are saved and filled with the Holy Ghost, you love one another, praise God. At pagkatapos may mga anak na kayo, then stay where you are. Praise God, no? Yan pa natin. Sabi niya dito sa 309. Sabi niya, now we are found in this mess because of misinterpreted theology. Oh, bakit nagkaroon ng ganong kaguluhan? Kasi na-misinterpret yung katuruan. Is that right? That's why you women married the second time and you men because misinterpreted theology. Now, I want to show you something that he told me. Kung binasa natin yung marriage and divorce, mga kapatid, bago niya ito tinuro, mga kapatid, binindikit ito ng Diyos. Umakyat siya ng bundok. Diba? Praise God. Pagkatapos, may mga naka-witness nga na mayroong pillar of fire nandun sa bundok. Kaya yung mensahe na dala-dala niya, mga kapatid, pagbaba niya, ay hindi lang siya. Kasi pinirmit siya ng Diyos. Kaya sabi niya pa dito, and if God our Creator was questioned the question when He was here on earth, Jesus Christ, and when His delivering prophet came forth Moses down in Egypt to bring the children out of Egypt, to put them in the promised land, and Jesus said here that Moses sent the people in this condition. Ba, nakita ni Moses na gano'n na yung kondisyon, and God granted them a writing of divorcement because the situation was what it was. Gano'n na yung sitwasyon. Moses found such as let him suffer. God permitted Moses, that prophet, sent to the people to grant this writing of divorcement to them. At si Moises ang mananagot doon. Pagdating sa kadugtong niya, and in 1 Corinthians 7, chapter 12 to 15, Paul, who made the same thing in the church, pagdating ni Pablo, ganun din yung sitwasyon. And spoke this is I, not the Lord, that right because of the divorce conditions. Ba, maging sa panahon ni Paul, ganun din. It wasn't so from the beginning, but Moses was permitted it. And God recognized it No power, righteousness. please charge battery. Pakipatay na natin.
No power, please charge battery. So dito mga kapatid, kaya pagdating ni Pablo, pinayagan din siya. Sabi niya pa sa isang quotation. Praise. Praise. Kadugtong din ito, no? 3:12, 3:13. Sabi niya dito, now you believe this to be true and believe it to come from God. And by the vindication of His cloud and His message that brought me this far, should not God upon the mountain permit me to do the same thing? Kaya nakita ni Brother Branham, wala nang pag-asa. Lahat nung membro niya, yung mga membro niya doon ay may mga guilty sa adultery. Kaya tinatanong niya ang Diyos. At tinawag siya ng Diyos, sabi nga, umakyat siya doon sa bundok. At nang pag-akyat niya doon, sabi niya nga, mayroong vindication. To suffer you to go on the way you are and do it no more. Diba? Pero may gagawin tayo. Kasi parte ng paglilinis yan. Kaya kung meron kang, sabi ko nga, kung may, doon sa isang quotation, sa Kusininansya, di ba? Merong isang babae doon na, nagkaroon siya ng karelasyon, tapos may asawa siyang Christian. Hindi niya sinabi yun sa, yung babaeng pipag-pray ni Brother Branham, kahit na i-anoint niya ng oil, hindi ko magaling. Bakit? Kasi yung babae na yun ay guilty sa maruming pamumuhay. Sabi niya, inamin ko naman sa Diyos, huminga ko ng tawad sa Diyos. Sabi ni Brother Branham, kailangan mong sabihin sa asawa mo. Kasi kung hindi, pupunta ka lang sa impyerno. Unconfessed sin. Kaya pagdating dito mga kapatid sa atin, hindi sapat na sasabihin lang natin na go and sin no more. Meron kang kailangan gawin. Diba? Kung nandiyan ka na sa pangalawang asawa mo, kailangan mong kausapin yung dati mong asawa at humingi ka ng tawad. At kung may mga anak ka doon, praise God, kailangan mo rin humingi ng tawad sa mga anak na yun. Diba? Kasi hindi tatanggapin ng Diyos yung, kaya nga paano mo masabi na nagsisisi ka? Kailangan may bunga. Praise God. At pagka nagawa mo yun, diba? Praise God, makikita din ng mga tao na sincere ka. At pagkatapos sabi niya, huwag mo nang ulitin, di ba? Go with your wives and live in peace, for the hour is late. The coming of the Lord is at hand. We haven't got time to break these things up. Bakit? Sabi niya, malapit na dumating ang Panginoon. Wala na tayong magagawa. Ba? Ngayon, kung may asawa kayo, praise God, may na kayo, manatili kayo dyan. At huwag niyo nang, sabi nga, huwag niyo nang ulitin. Sabi niya, don't you dare try to do it again. I'm speaking only to my congregation. Kaya sabi ko nga, ito ay para lang din dito sa atin. Hindi ito para sa lahat. Praise God. O, kaya ni-record natin para yung mga kapatid natin na mayroong complex marital status na hindi nakadalo, pwede natin ipapanood. Bakit? Kasi kailangan nilang maintindihan. Kailangan maintindihan, no? But if you are married, and God bore me witness of that on the mountain, that I could say this a supernatural revelation because of the opening of the 7 seals. And this is a question in God's word. Let them go on and as they are and sin no more. Babasahin natin sa Tagalog, sabi niya, ngayon, paniwalaan ninyo na totoo ito. Paniwalaan ito na galing sa Diyos. Basahin ko na lang yung mga highlighted. Hindi ba ako dapat pahintulutan din ng Diyos doon sa itaas ng bundok sa gawin ang gayon din, pareho ni Moises at ni Paul, na pahintulutan kayo na magpatuloy sa kung ano na kayo. At huwag na itong gawin pang muli. Magpatuloy kayo kasama ng inyong asawang babae at mamuhay ng payapa sapagkat ang oras ay huli na. Ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Wala na tayong panahon para himayin ang mga bagay na ito.
Huwag na kayong mangahas pang gawin itong muli. Ako'y nangungusap lamang sa aking kongregasyon. Subalit kung ikay nag-asawa na at pinatutuhanan ako ng Diyos doon sa bundok na maaari ko itong sabihin na isang supernatural na kapahayagan dahil sa pagbubukas ng 7 selyo at na ito'y isang katanungan sa salita ng Diyos. Hayaan mo silang magpatuloy sa kung ano na sila at huwag nang magkasala pa. Ba? Kaya sa panahon natin, sabi nga ni Brother Branham, kung hindi mo nadinig ito dati, hindi mo alam. At ngayon nalaman mo, nakita mo, guilty ka. Nakita mo, guilty ka ng adultery at pupunta ka ng impyerno. Sabi nga ganyan, di ba? Magsisi ka, praise God, at magpanibago ka ng landas mo at huwag mo nang ulitin. Diba? Kung tinanggap mo itong mensahe at dito mo lang narinig, huwag mo nang ulitin, manatili ka kung ano ka ngayon. At pagkatapos sabi niya, ituro niyo yan sa inyong mga anak na huwag nilang gawin. Kaya pagdating ng 14, nilinaw niya. Pinahintulutan niya sa 13, pero tandaan niyo, sabi niya, it wasn't so from the beginning. Hindi yan yung original na plano ng Diyos. That is right, it wasn't so, and it will not be at the end. But under modern conditions, as God's servant, I won't call myself his prophet, but I believe maybe if I wouldn't be sent for that, I'm laying a ground for him when he does come. So under modern conditions, I command you to go to your home with your wife now. If you are happy with her, live with her, raise your children in the admonition of God. Ba? Na natin. Kaya importante tanggapin yung mensahero. Kasi pag hindi mo tinanggap yung mensahero, kasi sa bawat panahon may kakaber sa'yo. Kaya dito sa panahon na ito mga kapatid, wala akong nakitang mga ibang ilingkod ng Diyos na binindicate ng Diyos na pinahintulutan ng Diyos na ganito. Praise God. Yung mensahero lang. Kaya pagka hindi mo tinanggap yung mensahero, napakahirap. Napakamabiyaya yung mensahe. Diba? Kaya sabi niya dito, but God be merciful to you if you ever do that again. Pero pag inulit mo pa yan, praise God, habad ang kanawa ng Diyos. You teach your children to never do a thing like that, bring them up in the admonition of God. And now that you are as you are, let us go now, and at the late evening hour that we're living in, and press toward the mark of the high calling of in Christ, where all things will be possible. Oh, praise God. Basahin ko yung Tagalog, yung highlighted, para mas maintindihan natin. Hindi gayon sa pasimula, siya nga, hindi gayon, at hindi magiging ganoon sa huli. Ngunit sa ilalim ng mga modernong kalagayan bilang lingkod ng Diyos, hindi ko tatawagin ang sarili ko na kanyang propeta. Ngunit naniniwala ako na marahil kung hindi man ako ang isinugo niya, para diyan maglalatag na ako ng daan para sa kanya kapag siya'y dumating na. Kaya sa ilalim ng mga modernong kalagayan, inaatasan ko kayong umuwi sa inyong tahanan na kasama ng inyong kasalukuyang asawa. Kung masaya ka sa kanya, mamuhay kang kasama niya, palakihin nyo ang inyong mga anak sa mga aral ng Diyos, subalit mahabag nawa ang Diyos sa inyo kung inyong gagawin iyan muli. Pangaralan nyo ang inyong mga anak na huwag silang gagawa ng gayong bagay. Palakihin nyo sila sa mga aral ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, pagka hindi natin na ito nagawa ng tama, mauulit yan. Sabi ng Biblia, ay dadalawin ng Diyos ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-4 na salinlahi, 4th generation. Kaya pagka hindi tayo, ngayon pa lang, kung hindi mo pinutol, magugulat ka, pagdating ng iyong mga apo o siguro mga anak, mayroong mag-a-appear na ganun ulit yung case. Ba? Kaya ngayon pa lang dapat ayusin natin. Praise God. Oh? Sabi niya pa, 156. Ngayon, ito naman yung question sa annulment. The question was asked the other day, was annulment the same as divorce? See? Sabi ni Brother Branham, when you ask me these questions, friends, you don't know what that does to me. Sabi niya, pagka nagtatanong kayo ng ganyan, hindi niyo alam kung ano yung epekto sa akin yan.
I've got many friends sitting here that's married 2 or 3 times. Did you realize I'm talking to my own son, Billy Paul? Ano sabi niya? Would I spare Billy Paul? Pagbibigyan ko ba? Sabi niya, no, indeed. Billy Paul got married to some little girl and come up and said, Daddy, I'm going to get married. Diba? Kaya sabi ko, mga kapatid, wala tayong ititira. Lahat. Dapat. Diba? Kaya nga si Brother Branham, maging yung anak niya, hindi niya kinasal. O, tingnan natin. O, basahin ko lang. Kaya nga si Billy Paul may ministry yan, kasama ni Brother Branham. Nakita niya nga yung anghel eh. Diba? Basahin ko. He was 11 years old when his father began the healing campaigns that took him back and forth across the country and around the world. When he was not in the school, he traveled with his father and was even given an official position selling the books and tracts before each services. One night in June 1947 at Vandalia, Illinois, the angel of the Lord appeared visibly in the motel room where Brother Branham was staying. With him were his son Billy Paul and his youngest brother Donnie. The prophet asked the angel if he could make the boys so they could witness the angelic presence that stood before him. Nasa life story ito, kung ako magkamali. The angel said, you can wake up your son Billy. When I grew older, I asked my dad, how come the angel of the Lord let me see him that night? I'll never forget his reply. He said, because God called you to work with me, son. And he wanted to make himself manifested to you. And I know that from that night in Vandalia on, no matter where we were, I never had to wait to hear Dad say, he's here. I could always tell when that presence was near. No, tanda natin, ito si Billy Paul, mismo yung angel of the Lord nakita niya. Kaya sabi niya, hindi ko na kailangan antayin yung sasabihin ng tatay ko na nandito na siya. Kasi yung pakiramdam na yon ay mararamdaman niya kapag ka nandun yung angel of the Lord. Kaya hindi basihan na may signs and wonder, okay ka na. Na born again ka na. Diba? Hindi basihan kahit makakita ka pa ng anghel, ng angel of the Lord, kahit may pillar of fire pa, ay born again ka na. Hindi basihan yun. Kasi itong si Billy Paul mismo, kasama niya ang prophet. Kasama niya ang praise God, di ba? Tapos meron nga nakita niya pa yung angel of the Lord eh. Di ba? Kasi yung iba gusto makita yung angel of the Lord para mabago sila. Hindi mo kailangan yun. Kailangan mo yung purong salita ng Diyos. Praise God. No? Si Brother Branham, sabi niya, Brother Branham, he adamantly stated he would not spare his own son, Billy Paul Branham, from biblical judgment regarding marriage. Kasi minsan, ito yung binabato sa mensahero. Ang higpit mo sa marriage and divorce, tapos yung anak mo. Diba? Pero hindi niya nga kinasal eh. Diba? Sabi niya, Brother Branham was emphasizing that he held his son to the same strict scriptural standards as anyone else. Kaya sabi niya, no indeed. So sa emphatic no, indicating he would not show favoritism. Diba? Brother Branham was addressing concern about his son Billy Paul marrying a girl and insisted on strict adherence to his interpretation of the Bible. Ang nangyari kasi dito, bata pa sila, ay nagpakasal sila. Ang ginawa ni Brother Branham, mababasa niyo sa quotation niyo, inanal nila, kasama yung tatay ng babae. Ngayon, nag-asawa ulit siya, nakalimutan ko yung pangalan, tinanggal ko kasi dito eh, kasi masyado na mahaba. Nag-asawa ulit siya, lumapit siya sa tatay niya, sabi niya, Daddy, pwede bang ikasal mo ako? Sabi niya, no. Hindi. Diba? Magdaanan natin dito, sabi niya. Itinanong yung tanong na yung nung isang araw, ang pagpapawalang bisa, ang isang pagpapawalang bisa ba ng kasal ay kapareho na rin ng diborsyo. Yung annulment kasi pagpapawalang bisa ng kasal. Kita nyo, kapag tinatanong nyo sa akin, hindi na natin basahin. So, Tagalog lang ito nung kanina. Self-explanatory naman. No? Ando dito sa 157, sabi niya. Ito kasi naghuhugas siya ng Hindi niya kasi pinansin. Naghuhugas siya ng kotse.
Hinugasan ko ang kotse ko noon. Sabi ko, iuntog mo ang ulo mo sa pader. Nagpatuloy lang ako sa paghugas ng kotse ko nang ganoon. Kasi sabi niya, Daddy, magpapakasal na ako. Diba? Sabi niya, magpapakasal ako. Sabi ko, o sige lang. Nagpatuloy lang ako ng ganoon. Bumaling siya. Sinabi yun sa kanyang nanay at tinawanan lang siya ng kanyang nanay. Alam niyo ang ginawa niya? Nagtanan kasama ang isang kabataan na nasa para lang sekundarya pa lang at nagpakasal. Yun ang pangabata nila. Pinawalang bisa namin ang kasal. Ang ama ng batang babae at ako mismo. Pinawalang bisa namin ang kasal. Pero kasal pa rin siya. Anak ko siya at nakaupo rito. Imagine, nakaupo pa at nakikinig sa akin ngayon. Diba? Pero hindi siya nahiyang sabihin. Diba? Inanal nila, bakit bata pa kasi sila noon eh, secondary. Diba? Kaya nung inanal sila, ibig sabihin, sa batas, pag inanal sila, pwede silang ikasal. Pero hindi kinasal ni Brother Branham. Bakit? Kasi nagbitawan na sila ng sumpaan eh. Kahit na-anal sila, sabi niya, pero kasal pa rin siya. Eh, sabi ko, kalokohan yun, no, di ba? Ako, nung nanligaw din ako, nung nagka-girlfriend ako, nangako din ako. Kaya sabi ko, kalokohan yung sasabihin mo na hindi ka nangako. Kalokohan yun. Praise God, lalo na kung may anak kayo. Hindi totoo yun. Wala pa nga akong anak na, nangangako na ako. Diba? Sinasabi mo yun eh. Ano naman eh, sincere naman sa puso mo yun eh. Sinasabi mo yun na sincere eh. Pero hindi natin kasi alam yun eh. Na itatali pala tayo nun. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko mga kapatid, pagka nangako ka, sa babae, napapakasalan mo siya, eh, kasi naranasan naman natin yan, nagpaplano tayo, saan tayo magtatayo ng bahay, ilang anak ang gusto mo, di ba? Papakasalan mo ba ako pagka tumanda na tayo? Oo naman. Pagka hindi ka umuha, awahin ka. Di ba? Praise God. Kaya nga sabi niya, dahil doon sa vow nila, kasal sila. Di ba? Sa batas, pwede ba sila yung kasal? Kung pwede. Anal sila eh. Pero, hindi sila kinasal ni Brother Branham. Bakit? Alam ni Brother Branham, nakasal sila. Diba? Praise God. Kaya nga sabi nga, yun pa natin, no? Isa pa nga, sa 158, kadugtong pala ito. Nilapitan niya ako, nakasama ang, ito, yung pangalawa na to, nakasama ang babaeng kinakasama niya ngayon. Ang manugang ko, ang munti kong apo, sabi niya, Daddy, maaari mo ba akong ikasal? Sabi ko, hindi maaari kahit sa anong paraan. Anak ko yun mismo, sabi niya. Sa palagay niyo, hindi ako nasasaktan doon hanggang sa kaibuturan ko, samantalang kinarga ko siya sa mga bisig ko at ginawa ang lahat ng mga kaya ko at naging parehong tatay at nanay ako sa kanya. Sa palagay niyo, hindi ako pinapatay noon. Nasabihin yon, pero yun ang katotohanan. Diba? Eh, sabi ko, minsan ang hirap. Sabi niya, dito sa highlighted na lang, 160. Ang sinasabi ko, ikinasal ba kayo sa, basahin natin dito sa tunay nga, para makuha natin. Tunay nga, ang anak ko ay nakaupo rito nakikinig. Ang manugang ko at ang munti kong apoy, nakaupo mismo rito ngayon. Pero ipinaalam ko sa kanya na mali ito. Kita niyo? Dahil kailangan kong sabihin, may tungkulin ako sa salitang yun. Imagine, harap-harapan, sinashare niya yan. Nandun mismo audience, yung manugang niya, yung apo niya, yung anak niya. Ba? At ang sinasabi ko, ikinasal ba kayo ng isang maestrado? Dapat ay kinasal kayo sa simbahan ng ministro. At yan ang dissenting bagay na gawin ng isang Kristiyano. Doon sa mga una natin pinag-aralan, sabi nga, hindi dapat ang pagkakasal ginagawa ng ministro. Hindi po yan gawain dapat ng ng mayor, ng judge, sabi niya, mamaya magdadaanan pa natin. Pero sabi niya, pero dahil nakapangakuan na kayo, meron na kayong vow, at taimtim na nangako at kasal na ng 21 taon na ang nakakaraan, sa palagay ko'y ayos lang ito. Diba, kaya sabi niya dito, pero dahil, diba, ilang taon na kayong kasal sa West, sa mayor, sa ano. Kaya sabi niya, at nagsumpa na rin kayo. Sabi niya dito, sa palagay ko, ayos lang ito. Pero,
sabi ko nga, ngayon sa mga kabataan natin, pero pagka unbeliever ang mapapangasawa nyo, hindi ko kayo kakasal. Kasi unbeliever eh. Diba? Praise God. Kailangan believer. No, kaya nga dapat, ngayon may lisensya na akong magkasal. Dapat, pagka magkakasal, dito sa church. O dapat ministro ang magkakasal kahit hindi dito sa church. Diba? Ngayon, pagka mayroon ng, sabi nga, mayroon ng mga papel-papel na yan, pwede nang asikasuhin yan. Ngayon, kung magsasama kayo, na hindi kayo kasal, fornicators kayo. Kahit na umatin kayo ng 10 taon dito hanggang di kayo nakakasal, pag namatay kayo, punta kayo ng impyerno. Ganun lang yun. Diba? Kahit na sabihin nyo matanda na o kung ano man, bahala kayo. Isipin nyo, 70 ka na, 60, hindi kayo nagpakasal. Diba? Praise God. Kung pwede naman sa, kung unbeliever, diba, ayaw ng ano mo, kung pwede sa West. Ino-honor ng Diyos yun, ang sumpaan nyo, mahalaga. Diba? Kasi hindi ko rin pwedeng ikasal yung hindi believer. Diba? Parang sinasabi ko, okay lang mag-asawa ka ng believer. Diba? Ay, ng unbeliever. Praise God, di ko pwedeng ikasal yung unbeliever. No? Yun yung stand ko. And pagka matanda ka na, di ba, 10 taon, 30 years kang naglilingkod sa Diyos, sa ilalim ng mensahe na to, tapos hindi ka kasal. Diba? Liba na lang kung hindi ka talaga makasal. Sabihin natin, meron kang asawa na buhay pa, na meron kayong marriage certificate. Pero kung hindi, wala. Diba? Kinasama mo nung una, nagkaanak kayo. Tapos ngayon, may sinakasama ka na. Wala namang hadlang para hindi kayo makasal. Wala namang bayad yung pagkakasal eh. Diba? Hindi naman ako magpapabayad. Diba? Libre na yun. Praise God. Tapos ayaw mo magpakasal, namatay ka. Diba? Bahala na ang Diyos sa inyo. Praise God, no? Sa 61. Ano na natin ito? Ito, sa 63. Basahin natin yung 63, no? Ulit na eh, no? Wala kasing Tagalog dun dito sa the table ko eh. 63, pero alalahanin nyo mismo, nakakasakit ang mga bagay na ito sa akin. Pag tinatanong yung marriage and divorce annulment, mga kapatid, masakit kay brother ba na? Meron akong matalik na mga kaibigan na nakaupo rito, mga lalaki at mga babae, na kanyang, na kayang magdala ng kanilang, mag-alay ng kanilang, kahit bunutin pa ang kanilang mga matay, ibibigay lang sa akin kung hihilingin ko ito. Dito sinasabi niya mga kapatid, grabe katapat yung mga tao na yun sa kanya. Kaya mahirap para sa kanya i-discuss yung bagay nito. At sila ay kinasal na ng 2 beses, minsan pa nga 3 beses na nakaupo rito mismo ngayon. At ang sarili kong anak, sarili kong apo, at manugang ko na minamahal ko, tingnan nyo si Billy. Kung papaanong tumatayo ako sa tabi niya, at kung papaanong tumatayo siya sa tabi ko, pero ang sabihin ng katotohanan o katotohanan, ito nga ay katotohanan ng katotohanan. No? Tingnan nyo mga kapatid, grabe yung ano ni Brother Banan, di ba? Walang sinisilo. Itong 65. Sabi niya, at ako'y magiging isang ipokrito kung tatayo ako rito sa kadahilan ng ang sarili kong anak na nakaupo rito ay naipangako na sa isang babae at sinabi ko, kahit na di siya kailanman nabasahan ng seremonya, walang seremony. Kahit na kinasama man niya ang babae at sumiping na sa kanya, sa babae o kung anuman, nung bitawan niya ang pangako na yon, na ikasal na siya. Si Billy Paul, o kahit hindi si Billy Paul. Tandaan niyo mga kapatid, pagka nangako ka na, you are good as married, sabi ng mensahe. Potentially, you are married. Kaya hindi mo pwedeng baliin yung pangako mo. Ganun nga mismo ang katotohanan, na ikasal na siya noong nangako siya. Kahit ako yon, pareho lang. Kinakailangan natin maging tapat. Kung hindi ko kayo kayang maging tapat sa anak ko, hindi ako maaaring maging tapat sa inyo. Kung hindi ako tapat sa inyo, hindi ako magiging tapat sa Diyos. Kaya anong basihan ng marriage? Yung pangako mo, yung vow. Diba? Kaya pagka nangako ka na, kaya sabi ko nga, imposible yun. Nagkaanak kayo, tapos hindi sabihin mo, hindi ka nangako. Diba? Imposible yun.
Hindi ba na lang siguro kung nang rape ka o kung ano, di ba? Pero imposible. O sabi nga, mga inalasing kayo, tapos yung nangyayari sa'yo, nagkaanak. Diba? Praise God. Sabi niya, now you believe this to be the true and believe. Lampasan na natin ito. Ito yung kaninang binasa natin. Okay, sabi niya, huwag niyo nang ulitin. No? Sa paragraph 13, sabi nga, Brother Branham instructs his congregation to remain in their current marital situation. Yan yung sinabi niya, as the time is too short for disruption. Brother Branham tells married couples to continue living together in peace rather than breaking up their homes. Ngayon, kung umabot sa panahon mga kapatid, pangalawa, pangatlo mong asawa mo na, may anak na kayo, di ba? Masaya na kayo. Sabi ni Brother Branham, manatili na kayo dyan. Kung natanggap niyo na yung mensahe. He refers to the vindication of His cloud and His message. Diba? At sinabi niya, mga kapatid, hindi niya sasalitain yun malibang ipaintulot ng Diyos. At may vindication ng Diyos. He indicates this guidance is based on the supernatural revelation received on the mountain regarding the opening of the seven seals. He urges his congregation to stop questioning or acting against this revelation, stating, don't you dare try to do it again. Diba? Kaya sabi niya nga, praise God, huwag nang uulitin. The quote emphasizes a let them go on and sin no more approach for existing marriages driven by belief that the hour is late and the coming of the Lord is near. Diba? So yan yung instruction niya doon sa paragraph 313. Pagdating sa 314, sabi niya nga, Brother Branham address believers caught in complex domestic situation due to remarriage ang original standard. Diba? Ano yung original standard? Oo, nandyan na kayo dyan, diba? Sa ganyang kalagayan. Pero hindi yun yung original standard. Ano yung original standard? Diba? Dapat sabi nga, hindi dumating sa marriage, divorce, and remarriage. By quoting Matthew 19:8, it wasn't so from the beginning. Brother Branham acknowledges that God's perfect design is one spouse for life. Yan yung perfect design ng Diyos, isang asawa lang. However, he recognizes the modern conditions. Dahil sa modern conditions, nagkaroon ng, sabi nga, misinterpreted theology, nagkamali yung mga tao, di ba? At pagkatapos, the amnesty or the command. Sabi nga, instead of forcing couples to separate, which would break up homes and affect children, Brother Branham commands them to stay together. He grants them permission to live happily and raise their children in the admonition of God. No? Ito kasi yung purpose natin, mga kapatid, kaya diniscuss natin itong marriage and divorce dahil magkakaroon tayo ng one-time amnesty. No? One-time act of mercy. Isang beses lang ito. Hindi pwedeng paulit-ulit. Diba? Na nagkamali ka ngayon, tapos maglalapit ka ulit. Hingi ka ulit ng habag. Hindi. Ang warning, sabi nga, this is a one-time act of mercy. Kaya sabi ko nga, dapat sana lahat ay nandito. Pero ginawa natin lahat, diba? I believe di ko na sasagutin sa Diyos. May record naman natin, kung pwede nilang pakinggan. He strictly wants them to never to repeat the mistake of divorce and remarriage and to teach their children the higher standard so they don't fall into the same trap. Diba? So yan yung purpose natin kung bakit tayo nag-discuss nito. Kasi mamaya ipapag-pray natin, nilalapit natin sa Diyos. Diba? At yung mga guilty, anong gagawin nyo? Diba? Praise God, mayroon kayong gagawin. Kung mayroong partner pa na mapupuntahan nyo, makukontak nyo, humingi kayo ng tawad. Diba? Praise God. Bakit? Kasi nagkasala kayo sa vow nyo eh. Isa't isa. Siya naman Brad yung siya naman yung naguna. Diba? Huwag na natin idahilan na gano'n. Gawin na lang natin, di ba? Para maging malinis yung paglapit natin sa Diyos. Praise God. Kasi kung hindi natin gagawin yon, yung ating repentance ay walang bunga. Di ba? Kaya sabi ko nga, mamimili ka lang mapapahiya ka, pupunta ka ng langit. O hindi ka mapapahiya, pupunta ka ng impyerno. Di ba? Ganun lang yun. Kaya sabi nga, pagka naintindihan natin to, ang focus natin sa future. He encouraged them to stop looking back at past mistakes. Instead, press toward the mark of the spirit of their spiritual calling in Christ.
Pag ginawa natin to, naintindihan natin, huwag nyo nang tignan yung ginawa nyo. Diba? Kalimutan nyo na yun. Praise God. Laging gagamitin ng diablo yun sa atin. Pero huwag nyo nang tingnan yun. May dugo na para doon pagkatapos natin gawin ito. Diba? Emphasizing that God's grace make a way forward possible. No? In short, Brother Branham provides a spiritual amnesty for those already married, telling them to stop living in guilt. Kaya ang purpose ng marriage and divorce, hindi para i-condemn yung tao, kundi sa dulo para tanggalin yung guilt and focus on raising a godly family. Kaya minsan pagka nagsasabi ng mabibigat si Brother Branham, yung mensahe, o minsan yung pastor niya nagsasabi ng mabigat, huwag niyong tingnan nyo yung dulo. Praise God, no? Kaya makita natin, hallelujah, di ba? So yan yung illustration natin kanina. Under sa modern law, di ba? May writing of divorcement. Di ba? Pagdating sa batas, legally married sila. Pero ano yan? Modern adultery law. Di ba? Praise God. Lawfully and legally married. No, pasok naman tayo dun sa common law marriage. Ano natin, no? Common law marriage, a union without a license or ceremony, is legal only in specific jurisdiction, certain US states, part of Canada, but not recognized in the Philippines. Ito yung mga cohabiting couples. Tingnan natin, no? Yung mga live-in. Oh, so in the eyes of the law, yan ay matuwid. Pero sa mata ng Diyos, yan ay committing adultery, no? Tingnan pa natin. Sabi nga, divorce and remarriage are adultery. Sa Luke 16:18. Whosoever putteth away his wife and marrieth another committed adultery, and whosoever married her that is put away from her husband committed adultery. Pero mayroong exemption. Ano yon? I say unto you, whosoever shall put away his wife except it be for fornication, and shall marry another committed adultery. No, kasi minsan, hihiwalayan nila yung tao. Tapos mag-aasawa sila ulit. Ang dahilan nila, okay lang yon kasi ang asawa nila virgin. O walang asawa. Diba? So, hindi po pwedeng ganon, mga kapatid. Diba? Kasi uulitin mo naman yun eh. Praise God. Gagamitin nila yung salita ng Diyos para sa advantage nila. Okay lang mag-asawa basta birhen. Diba? So, hindi ganon. Praise God. Sabi nga, certificates of divorce do not allow you to remarry. Ano lang daw? Only death certificate. Allow you to remarry after the death of a spouse. Yan yung mga talata. Ba? The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. Only in the Lord. Oh, and unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not the wife depart from her husband, but if she depart, let her remain unmarried or be reconciled. Dalawa lang yan, unmarried or be reconciled. And let not the husband put away his wife. No? So remarriage is adultery. So yan yung mga talata. No? 1 Corinthians, the wife is bound by the law as long as the husband liveth. For the woman which hath a husband is bound by the law to her husband as long as he liveth. Kung kamatayan lang talaga magpapahilay. Ba, minsan tinawag kang pastor. Sabi nga natin, meron kang past life. Nakapag-asawa ka. Hindi kayo kasal, nagkaanak kayo. Ba? Sabi nga sa akin, kaya natutuwa ako kasi, sabi nga sa akin ng isang ministro, kung talagang tinawag siya ng Diyos, isa lang ang gagawin ng Diyos. Hintayin lang na mamatay yung mga asawa. Pag namatay yun, malinis na. Diba? Pero kung hindi siya tinawag ng Diyos, gagawa ang paraan ng Diyos para siya ay may baba. Diba? Praise God. O, kaya makita natin mga kapatid, diba? Nagkaroon ka ng kalibin,
Kaanak kayo. Ano yun? Fornication yun eh. Diba? Praise God. Tapos along the way, na-meet mo ang mensahe, nagkaroon ka na ng asawa. Diba? Praise God. Pagdating doon sa asawa mo, anong kasalanan mo? Adultery. Bakit? Kasi meron kang isang tipan eh. Sabi ko, imposible na hindi ka makipagtipan doon sa babae. Imposible na hindi ka nangako, tapos nagkaanak kayo. Baka lokohan yun. Siguro sabi ng iba, hindi. Hindi. Pero para sa akin hindi ganun kasi sabi ko nga mga kapatid, kahit na unbeliever pa ako, maayos ako mag-isip. Hindi ako sira ulo. Kaya nga pagka nangako din ako, sabi ko nga, ginagawa ko rin. No? Kaya nung una kong marinig yung marriage and divorce, natatakot din ako kasi siyempre nangako ako eh. Diba? Eh sabi ko, paano yun? Hindi ko pa alam yung marriage and divorce. Diba? Kaya nga nung binasa natin ito, nakakatuwa kasi minsan lang magbigay ang Diyos ng biyaya. Diba? Praise God. Isang beses lang yun. Kaya simula ng tebat, huwag mo nang ulitin. Praise God. Kasi pag inulit mo yon, ay sabihin ko sa inyo mga kapatid, kahit na anong balik mo. Diba? Bahala na siguro ang Diyos. Hindi ko alam kung anong gagawin. Diba? Kasi siguraduhin ko, hindi ka papatulugin nun. Hindi ka papatulugin nun. No? Kung ikaibuhin ng Diyos at nagawa mo ulit. Praise God. No? Dito sa isang quotation pa, sabi niya na malapit ka. I want you to notice here to support the same idea of one and many. Dito sa Matthew 5:32 and 31 to begin with, it has been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. That's Jesus speaking. The one said from the beginning. Now watch, but I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving the cause for fornication, causes her to commit adultery. Whosoever shall put away his wife, saving the cause of fornication, causes her to commit adultery. Why? She'll marry again. Kaya nga, mga kapatid, hindi dapat hinihiwalay ng lalaki yung babae.